Magandang araw sa ating lahat. Narito tayo ngayon upang talakayin at pag-usapan ang isa na namang paaralan na nakatanggap ng banta ng karahasan dito sa Batangas. Ayan. So, meron na namang estudyante ang magtatangka na manakit ng kapwa niya estudyante. So, tatalakayin natin yan at tatalakayin rin natin ang naging pahayag ni Secretary Claire Castro about nga dito sa nangyaring insidente sa Tacloban. Gayon rin ang mungkahe ni Senador Rodante Marcoleta kung paano maitatag ang panibagong batas upang maayos ang sistema ng Juvenile Justice and Welfare Act. Ayan, so malaking tulong tong mungkahe ni Senador Rodante Marcoleta. So umpisa natin ang video na to sa naging pahayag ni Secretary Claire Castro. Ayan, panoorin natin to. Going back to the Tacloban incident, the Vice President released a statement about the incident, and I quote, "This tragedy also exposes the failure of the government to recognize the importance of intelligence gathering and identifying threats." Tama, yung sabi ni BP Sara, tama yun, di ba? Advance rin mag-isip si BP Sara kaya nag-ano na siya. Kumbaga kasi, bago niya yung gawin, ginawa na niya yan sa Davao. Sa totoo lang although hindi natin talaga masusugpo ang karahasan, pero ang ginagawa ni BP Sara is mabawasan yung karahasan sa pagkakandak ng intelligence gathering, 'di ba? Sa pamamagitan nun, mababawasan yung karahasan. Kasi alam mo, sa totoo lang, walang perpektong lungsod, walang perpektong bansa, walang perpektong gobyerno. Pero hindi ibig sabihin kung walang perpekto, hindi mo na gagawin maayos ang buhay ng tao, 'di ba? Hindi mo na gagampanan yung trabaho mo as public official. Tama lang yung ginagawa ni BP Sara na mag-conduct ng intelligence gathering para na monitor nila kung ano ba talagang nangyayari sa mga kabataan dyan sa loob ng eskwelahan. Kung merong bang mga sindikato na ginagamit ng pambenta ng bawal na gamot yung mga bata, meron na kasi yun Sa totoo lang, meron ng ganun. Diba? So, pagpatuloy natin. For lives are lost, we cannot continue reacting only after another child is hurt or killed. Ito pa po, sabi niya rin, the continuing loss of young lives should serve as a wake-up call to this administration. The government must act now to make our school safer and to better protect our learners. Your comment on that? Totoo yun. Ang pinapasaringan talaga ni BP Sara dito, yung mga lefties, kasi tignan mo ilang cum laude, ilang summa cum laude, ilang may future dapat sa bansa natin ang mga batang kinuha ng lefties na namatay sa bundok, 'di ba? Ilan ang namatay na estudyante sa bundok na galing sa UP, na galing sa PUP, na galing sa iba't ibang universidad dito sa Maynila. Ilan ang namatay? Ilan ang kinuha ng lefties na pamilya na mga estudyante, 'di ba? Kinuha nila sa pamilya 'yun, tapos ibabalik nila bangkay na. 'Yun ang gusto i-prevent ni BP Sara. Hindi para pasaringan lang, kundi malalim yung ibig sabihin ng ginagawa ni BP Sara. Ibig sabihin, estudyante dapat minomonitor para sa intelligence gathering. Kita mo, halatang walang alam si Secretary Claire Castro, 'di ba? Halatang walang alam sa paggogobyerno. De real talk to Hindi dahil sa attorney yan si Claire Castro, hindi natin siya minamaliit. Pero pagdating sa paggogobyerno, hindi mo pwedeng batikusin yung mga matagal nang nanunungkulan sa gobyerno dahil alam nila yan. Ang babaw ng pagkakaunawa ni Secretary Claire Castro sa gustong ipaiwatig ni BP Sara. So, ang punto niya kasi, bakit kailangan mag-gather ng intelligence report sa mga estudyante? Estudyante yan. Yun lang yun, yung kanya. Pero ang kay BP Sara, paliwanag ko para alam nyo. Kaya niya ginagawa yan dahil nga yung kagaya ng sinabi natin kanina na merong mga komunista na tinuturuan na ang mga bata pa lang na lumaban. Yun yung gusto ma-prevent ni BP Sara. Merong mga guro, 'di ba, na dapat tinuturuan ng maayos ang mga bata. Bagkus ang tinuturo is paglaban sa gobyerno, pag-aaklas. Yun ang tinuturo. Yun ang gustong malaman ni BP Sara kung sino-sino yung mga taong yun, 'di ba? Mahirap kasi kung masyadong mababaw ang pagkakaunawa Hindi lang yan dahil sa may nagbarilan, hindi lang yan doon. Malawak ang nasasakupan ng pagkakandak ng intelligence gathering diyan sa mga eskwelahan, 'di ba? Hindi lang basta magsiyasat, hindi lang yan basta ganun. Hindi sila mga terorista. Totoo yung sinasabi mo, Claire Castro. Totoo. Sa ngayon, bata pa yan Pero kapag na mind condition na yung mga bata, lalo na ngayon may pondo sila, 'di ba? Kagaya ng sabi ng Brave 18, nakapagdala sila ng mga maleta, yung mga leftists diyan sa Kongreso. Sabi nila ng Brave 18, may pondo
sila. So, meron silang pagkukunan ng panggastos sa mga pangangailangan nila. 'Di ba? Kaya mas pinaigting ni BP Sara yung pagmo-monitor sa mga gantong gawain. Kasi saan ba nagmumula ang mga rebelde? Saan nila kinukuha yun? 'Di ba sa mga estudyante? Sila ay mga estudyanteng mukhang di umanong gumunlang sa online gaming na marahas. Kung ang online gaming ay marahas, ano pa yung mga pinanonood natin? John Wick, Taken, o yung mga karate, 'di ba? Ano pa 'yon? Yung mga barilan na napapanood ng mga estudyante, ng mga bata, 'di ba? Ano pa 'yon? Kung pagdating sa online gaming ay babatikusin mo na na-involve ang mga bata sa karahasan dahil nakita sa online gaming, di mas makatotohanan yung mga pinanonood natin kung impluwensya lang ang gusto mong sabihin, 'di ba? Yun yung point doon eh. Ang sa amin, hindi dahil sa online gaming, kundi dahil sa pambubuli sa eskwelahan. Yun ang punot dulo niyan. Nalalaman na kasi nila kung ano yung mga karapatan nila at pwede nilang gawin na hindi sila mapapanagot sa batas. Yan ang tulong ng technology na kailangan limitahan hanggat wala sa wastong pag-iisip, sa wastong gulang. Yun yung point doon, hindi lang sa online gaming yan, 'di ba? At kung yan ang sinasabi niya na dapat na minomonitor through an intelligence gathering, bakit kaya noong Kita mo ang gagawin niya, iikutin niya ang sitwasyon. 2019 sa Masili National High School, Calamba, Laguna, ay nagkaroon din ng barilan sa loob ng classroom. Isang 15-year-old grade 7 student ang involved. This is 2019. Yang sinasabi niya, totoo yan. Pero, hindi palaging may ganyang sitwasyon. Hindi sunod-sunod yung ganyan. Kasi alam mo kung bakit? Takot sila sa presidente. Hindi mo naman pwedeng sabihin na porket presidente si Tatay Digong wala nang masama. Hindi na makakapaggawa ng masama. Diba? Hindi ganun. Ang pinag-uusapan rito, yung karahasan na sunod-sunod na nangyayari. Anong ginagawa ng gobyerno? O ngayon, meron na naman sa Batangas, nakatanggap ng intel report ang kapulisan at ang pamunuan ng eskwelahan na merong gustong manakit, manaksak, mamaril doon sa kanilang eskwelahan. 'Di ba? Ang pinupunto kasi rito, lumala sa panahon ngayon na dapat hindi mangyayari. 'Di ba? Kung talagang pinapatupad ng gobyerno yung kaayusan, yung batas. 'Di ba? Yun yung pinupunto eh. So tuloy tayo It occurred 2019. Bakit hindi ito kaya nakita sa intelligence report ng kanyang ama? That time, ang pagkakaalam natin, hindi Vice President si BP Sara, 'di ba? Ang pagkakaalam natin, mayor siya ng Davao. So, may problema siyang sarili sa Davao, 'di ba? Bakit hindi mo tanungin si Lenny Lugaw, yung kapartido mo ngayon? Bakit hindi niya tinulungan si PRRD na sugpuin niya mga ganyan? Anong nagawa ni Lenny Lugaw para makatulong sa sambayan ng Pilipino? May isaayos ang bansa. Anong ginawa? Ganun. At ito, meron pa rin po. Ito, terorista di umano ang nagsagawa. September 2016, Davao attack, blame on Abu Sayyaf. Anong problema dyan? Kontrolado ba ni President Duterte ang Abu Sayyaf? Di ba yung mauti nga, nagkagera sila ron eh. Pero ano ginawa ni Presidente Duterte? Pinatay yung mga mauti doon. Kasi, pinagpapatay yung mga hostage eh. Ni-rape, di ba? Yan, terorista yan eh. Anong gusto mo ipunto dyan, Madam Claire Castro? Anong gusto mo i-point, di ba? Ngayon, nasugpo nyo ba yung terorista? Mas malala ngayon kasi bata eh. Dahil walang pangilang bata sa bata. Anong ginagawa ng gobyerno? Kapartido nyo, si Kiko Pangilinan, hindi nyo man lang mapatawag. Di ba? Mapapalitan niyang, Juvenile Justice Welfare Act of 2006. Bakit hindi niya kaya tinuruan ang kanyang ama? Ba't niya tuturuan? Mayor nga siya ng Davao noon. Presidente tatay niya. Alam nga naman pakialam mo niya yung trabaho ng tatay niya. Dapat tanungin mo yan kay Vice President Leni Robredo. Bakit hindi niya tinuruan si Presidente Duterte? 'Di ba? Siya Vice President noon hindi naman si Inday Sara eh. May gampanin si Inday Sara sa Davao, 'di ba? Common sense. Para marisolba or ma-counter ito agad. Puro lang to eh, tira pasok. Ang sa atin dito, kung bakit ginagawa ni BP Sara yan, ngayon, dahil trabaho niya yan, pananagutan niya sa publiko yan. Nung mayor siya ng Davao, trabaho niya ay sa Davao, pananagutan niya sa Davaoenyo kung ano yung mga posibilidad na mangyari na mga krimen doon. Yun ang point doon. Vice President na ba si BP Sara nung 2016? Meron pa pong isa. November 29, 2016, 9 injured in bomb blast targeting Duterte's security team. Tagang tatargeting yan. Presidente yan eh. 'Di ba? O anong point doon? Yung karahasan ba yung pinupunto mo? Kahit na anong panahon pwede mangyari ang karahasan. Ang sinasabi natin rito is dapat pasusolusyonan agad. Hindi man 100%, pero dapat nakikita ng publiko na may ginagawa ang
ang gobyerno natin, 'di ba? Katulad niyan, meron na naman nga sa Batangas, meron rin sa Cavite, sunod-sunod, 'di ba? 'Yun yung problema na kayo dapat ang sumusolusyon ng problema ngayon, ang problema nyo pinapasa nyo sa previous administration. Doon kayo nagtuturo. Kayo dapat ang humarap sa problema ngayon Kayo ang administrasyon Pass is pass 'di ba? Hukay ka ng hukay Magaling naman po yata siya magpuna, pero walang solusyon na naibibigay. Sana magbigay siya ng solusyon. Hindi ba siya nagbibigay ng solusyon? Yung intelligence gathering, hindi pa ba yung solusyon sa'yo? Di ba? At ito pa po, 2019, Alam mo, ang ginagawa ni Madam Claire Castro dito is, hindi naman niya ina-address talaga yung mga karasang nangyayari. Di ba? Pinagtatakpan niya yung bagkos, binabatikos niya yung previous administration para malusutan yung mga karasan na nangyayari ngayon. Di ba? Yun yung point dyan kung bakit niya pinakikita yan 'di ba? Para iwasang sagutin yung mga nangyayaring insidente sa panahon ni BBM. Yun lang yan, very clear. Yun lang yan, yung dahilan yan, 'di ba? Duterte Honors Cup killed in school explosion. Yan yung yung nagsakripisyo, yung pulis. Karapatan ng pulis yun. Nasa mandato niya yun na ingatan yung mga tao na nakapaligid doon, 'di ba? So nagsakripisyo nga ng buhay yung kapulisan natin. Salute para sa kanya. Ni-recognize siya ni Presidente Duterte, 'di ba? Alam ba natin na mangyayari yon? Kung alam natin, hindi mangyayari yun 'di ba? Kung alam ng pamunuan ng presidente na mangyayari yun, maiibsan yun, 'di ba? Masusolusyonan agad yun, 'di ba? Kaya nga ngayon ginagawa na mag-gather ng intelligence report para malaman kung ano yung mga posibilidad na gawin ng mga komunista, ng leftist na makakaapekto sa mamamayang Pilipino. Kung hindi mo nauunawaan yun, problema mo na yun. Hindi po ba dapat kung napakagaling niya magbigay ng suggestion, dapat ay tinuruan niya ang kanyang ama para ito ay na-prevent. Sagutin mo na lang kasi yung tinatanong sa'yo ng mga reporter. May mga pagkakataon po na hindi maiiwasan ng mga ganitong sitwasyon, especially sa pangyayaring ito, mga estudyante, mga minor de edad, hindi terorista. At sa susunod sana, Mababaw ang pagkakaunawa ni Madam Claire. bago magbigay ng pamimintas at paninira ang Vice Presidente, itanong niyo sa kanya, Kapag sinabi ni BP Sara na walang kwenta yan si BBM, yun paninira yun. Kapag sinabi ni BP Sara na hindi kayang solusyonan to ni BBM, tanggalin na yan, yun paninira yun. 'Di ba? Yun paninira talaga yun, honestly. Kahit na sinabi yun ni BP Sara ng mga nakaraan, paninira yun. Pero kung iiwasan mo yung mga tanong sa'yo ng mga reporter na kailangan masagot, anong tawag doon? Pagtatakip sa katotohanan, 'di ba? ano ang kanyang suhestyon. So punta tayo doon sa sinasabi natin kanina na sa Batangas ay merong threat sa mga estudyante. Napakahalaga rin nito Kasi kailangan talaga matutukan ng gobyerno to. Hindi kasi basta-basta yung mga pangyayari ngayon sa ating bansa. So ipi-play na natin. Isa na namang paaralan ang nakatanggap ng banta ng karahasan. Sinuspindi ang klase ngayong Lunes sa Batangas City Integrated High School dahil sa umano'y planong pamamaril at pananaksak sa eskwelahan. Ang detalye sa agenda report ni Maika Razon live mula sa Batangas. Maika, kumusta ang seguridad dyan? Willard, inaasahan ng presensya ng mga pulis sa Batangas City Integrated High School bukas bilang tugon sa natanggap nilang banta sa kaligtasan ng mga mag-aaral kagabi. Sinuspinde ang klase sa lahat ng antas ngayong araw, pero nakatakda itong magpatuloy bukas matapos makumpirma na ligtas na ang mga estudyante mula sa banta ng karahasan. Ayon kay School Division Superintendent Hermogenes Panganiban, alas 10 ng gabi nang makatanggap sila ng mensahe sa Facebook page ng DepEd Tayo Batangas. Ito talaga suggestion ko. Kumbaga ginagamit na yung technology. So kailangan marunong rin tayong mag-verify kung sino. Kahit na Facebook user nakalagay dyan, walang pangalan, walang picture. Kailangan meron tayong isang technical team na mag-handle ng mga ganyan sitwasyon para ma-verify kung sino yung mga taong nasa likod niyan. Kasi baka mamaya prank yan 'di ba? So masyado tayong alerto, tapos prank lang naman pala. Di parang pinaglalaruan tayo sa kamay ng mga bata, 'di ba? Matatalino bata ngayon. Real talk 'yon. Ngayon, isama niyo 'yan sa paggawa ng batas, 'di ba? Yung magmo-monitor. Ngayon, patawan niyo ng parusa kapag nag-prank sila ng ganyan. Pakulong niyo rin, 'di ba? Hindi kasi pwedeng makakatanggap ka. Sabihin na natin nagpe-prevent nga Pero kailangan may background check kung talagang legit yung nagsasabi 'di ba? Kasi merong mga
Facebook user lang, mga fake account na gagamitin tapos i-message ang school, ma-alerto yung school, maantala pag-aaral ng mga bata, di ba? Batangas City mula sa isang dummy account na nagsasabing mananaksak at mamamaril ito ng mga estudyante dahil sa umano'y naranasan niyang pambubuli. Okay, tayo nyo na, di ba? Kumbaga, eto, feeling ko ikaw kung gusto mo manaksak, gagawin mo na lang kagaya nung ginawa ng dalawa. Bakit mo ipapaalam dyan sa kanila? Pero, tama rin yung ginawa ng eskwelahan, ng kapulisan, ng gobyerno natin, na inalam agad nila at sinuspinde ang klase. Kasi, for safety reason na rin. Pero, kailangan i-background check kung sino yung nag-message. Pwede nyo makuha yung location yan sa IP address. Kung kakalkalin nyo talaga yung gamit niyan, 'di ba? Paano nyo makakalkal 'yon? Yun ang alam ng mga IT expert. Ngayon, isama nyo sa batas yung ganun, 'di ba? So, nung ma-receive yung ganung information, syempre nabahala. Syempre members doon yung parents and teachers. Nabahala sila, kaya nag-decide na walang klase ngayong araw na ito. Dahil sa insidente, magkakaroon ng revisitation ang DepEd Batangas City tungkol sa Child Protection Policy para sa kaligtasan ng mga mag-aaral at kawani ng eskwelahan. Siniguro rin ni Panganiban na hindi mai-intimidate ang mga estudyante sa presensya ng mga pulis dahil sa magandang ugnayan daw ng ahensya sa mga mag-aaral. Ngayon po may project naman yung ating PNP, Batangas City, na talagang yung visible presence nila ay naroroon na. At matibay yung ugnayan ng PNP at ng Batangas DepEd, ganoon din po ng LGU. Kaya sigurado hindi naman matatakot, yung visible presence nila ay napakahalaga doon. Para sa akin as soon as possible, gawin na yung batas na to kaysa lumala pa ng sobra yan, 'di ba? Kasi ang mangyayari dito, pinaglalaruan ng mga bata. Yun yung yun sa tingin ko. Baka gamitin kasing tool to yung ganyang Facebook page tapos dami accounts na mananaksak ako ganito ganyan. Pinaglololo ko ang ang gobyerno natin, 'di ba? Ang school. Kawawa naman. So isama nyo sa batas 'yon, 'di ba? 'Yun ang kailangang kayo, hire kayo ng mga expert. Kaya natin 'yan. Napakaraming expert dito sa Pilipinas. Dahil malimit naman pumupunta sa ating schools. Hindi lamang sa Batangas City Integrated School, kundi sa mga iba pang school. Nakatakda namang magsagawa ang DepEd Batangas City Division ng reorientation sa mga magulang patungkol sa pinagmumulang sanhi ng insidente. And so, dediretso tayo dito sa ipapakita nating video na involved naman ang mga kabataan na naman. Nakaraang araw lang to Giging grabe na talaga ang mga kabataan na dapat hindi nila ginagawa. Nagnanakaw sila, bata. Kinuha pa rin yung sapatos, Nakaloko itong mga... Yung mga pasero pa, kawawa na yung mga pasero. Shit, ayun na nga. Ito may ice pick pa yung isa, Shit! Uy, sinikati yun. Itong nakadamit. Ay, nakubad. Gusto mo yan. Papa, baka madami pa tayo dyan. Ayoko niyan. Saan ba yung mga pulis? Diba? Grabe na yung mga bata ngayon. Kaya kailangan talaga na na agad yung batas, maamyendahan na yung about sa juvenile justice na yan. Mababaan ang edad. So yan ang pag-uusapan natin ngayon dito naman sa naging pahayag ni Senador Rodante Marcoleta. Kasi napakaganda nung idea po ni Senador Rodante Marcoleta. Although merong age bracket, pero meron pa siyang isang mongkahe. Ito yung idea niya talaga na napabilib tayo sa totoo lang. Wala nakaisip na ito, siya lang And so umpisa na natin tong video ni Senador Rodante. Robin, meron siyang, Senator Robin, meron siyang panukalang batas na ibaba yung yung age ng criminal law na may liability. Criminal liability. Criminal liability. Kasi may batas tayo, 15. Yes po. Ngayon, dahil nga sa panganib niyan, nagpanukala si Senator Robin na ibaba sa 10 years old. 10 years old. Naalala ko, Jen, nangyari ito. Kaya ko naalala yung aking interpellation ng panahon na yun Nagbalik sa alaala niyo. Sabi ko, nung in-interpellate ko, mamaya pasinag natin kung available. Opo. Sabi ko kay Sen Robin, alam mo, Your Honor, sabi ko, tama naman yung panukala mo na ibaba natin. Pero sa tingin ko, wala talaga sa edad dyan
Kapag ka ang isang bata, meron na siya sa the age of discernment. Yung discernment na tinutukoy ni Senator Rodante Marcoleta, yung pagkakaunawa ng bata sa gagawin niyang aksyon, 'di ba? Kung masama ba 'to, kung mapapabuti ba siya rito. Yun yun. Sabi ko. Yung discernment kasi, dyan natin makakalculate, dyan natin malalaman kung may kapasidad yung tao, yung bata, na yung kanyang gagawin, alam na niya eh. Yun. Lalong-lalo na kung halimbawa, kahit na 10 years old pa lang siya, o kaya maaring 7 taon. 7 taon pa lang. Grade 1 pa lang halimbawa yun. Kapag kako yung Korte Suprema, halimbawa, nagpahayag ng kanyang sariling pananaw dyan, kapag ang isang bata, kahit na 7 lang, o kaya 8, o kaya 9, pero natunugan na meron siyang discernment. Ang ibig sabihin nun, yung consequence, yung resulta ng gagawin niya, alam niya eh. Tsaka alam niya krimen talaga. Alam niya. Tama. Kasi yung consequence, alam niya eh. Lalong-lalo na kung nagplano pa siya. So, meron siyang discernment dito. Dapat yun kako ang simula ng pananagutan. Tama naman yun. Pero ang kay Senador Robin Padilla, 10 years old. Pero maganda rin yung mungkahi ni Senator Marcoleta. Alam nyo kung bakit? Pwedeng maglagay ng bracket. Ito paliwanag ko lang. Yung naisip ko lang rin. Pwede maglagay ng bracket. 10 years old above ang pwedeng makasuhan. Pero magiging priority ng batas yung sinasabi ni Senator Marcoleta na discernment kahit na anong age. Lalong-lalo na kung nagplano pa siya. So, meron siyang discernment dito. Ayun. So yung bracket, 10 years old. Pero ang magiging desisyon talaga sa investigation, kailangan ando dun sa discernment, sa pagpapasya ng isang tao, ng isang bata, kung alam na niya yung ginagawa niya. Kasi kagaya niya, meron ngang mga 7 years old na talagang matalino na, nakakaunawa, yung, 'di ba? Meron mga ganun eh. O 8 years old, hindi sila magiging qualified. So, ang pagbabasihan sa madalit salita, ang pagbabasihan lang dito, yung pag-iisip ng isang bata, kung talagang alam na niya yung kanyang gagawin o ginagawa o ginawa, 'di ba? Magandang mungkahi 'yon. Ibig sabihin, walang age limit, walang age bracket, 'di ba? Mas kumbaga, mas magre-rely ang investigador sa pag-iisip ng bata, sa psychological, 'di ba? 'Yun naman talaga kasi dapat eh. Walang yung kumbaga may boundaries kasi ang nilalagay nila eh. Ba hindi nila naiisip 'yon? Si Senator Rodante Marcoleta lang nakaisip noon, 'di ba? Dapat yun kako ang simula ng pananagutan. So, tama ka rin dyan. Sabi ko, maring yung 10 is the exact level. Halimbawa, pero maaring bumaba pa dyan. Ang ibig ko sabihin, sabi ko, maari siyang papanagutin kapag napatunayan halimbawa ng korte na yung kanyang discernment ay nandun na. Maliwanag na kaya niyang tantyahin, kaya niyang alamin, pati pamamaraan ng kanyang gagawin para isagawa yung krimen. Maliwanag na may pananagutan na doon. Totoo yan, maganda yung mungkahi talaga ni Senador Marcoleta. Kasi katulad niyan, may bracket tayo. O kita mo, nagkagulo batas, nagkagulo mga politiko. Di nila alam kung anong gagawin nila, pulis, walang power. 'Di ba? So kung maglalagay ka ng bracket, hindi na siya aakma. Etong iniisip ni Senador Rodante Marcoleta, ito ang kinabukasan, ang future kung tawagin. Ang future ng batas, ng Juvenile Justice and Welfare Act. Yan na. Kasi kagaya nga ng sabi natin, yumayabong ang technology. Nalalaman ng mga bata yung mga bagay na dapat hindi pa nila alam. Kasi bata pa nga eh. Kumbaga, nagiging advanced na sila mag-isip. 'Di ba? Kagaya niyan, nangyari sa Tacloban. Hindi naman ako makukulong kasi 14 years old lang ako eh. Saan ngayon yung bata? Yung sinasabi ni Senator Kiko na may pananagutan sila, yung mga bata hindi raw pwede pakawalan. No, tanong mo si John Vic Remulla kung nasan yung bata, ando dun sa nanay niya sa bahay nila. 'Di ba? Pero kung maipapasa itong mungkahing batas ni Senator Marcoleta na wala ng age bracket, kundi discernment na lang ang pagbabasihan o yung kaisipan ng isang bata. Kung aware siya sa mga gagawin niyang mga hakbang, 'di ba? Kung alam niya ano magiging resulta, kung doon na lang magbabase, mas maganda. Para naiisip ng mga bata na kapag ginawa ko to, kulong ako kahit bata pa ako. Doon pa lang, meron na silang pag-aalinlangan na gumawa ng masama kasi ang poprotektang batas sa lahat, yung isipan ng tao. Doon magja-judge
ang husgado. Hindi katulad nung isang isang senador nagpapahayag na sino raw ang magsasabi kung may discernment na ang isang bata. Halatang walang alam sa batas eh. Syempre yung investigador, 'di ba? Sila nag-iimbestiga eh. Kahit ako alam ko eh kung nagsasabi ng totoo o hindi. Kung alam niya yung ginagawa niya o hindi. Kahit ako kaya kung yun. Kahit yung mga magulang kaya nila yun. Ano ka ba naman? Babanat ka na lang. Yung pantanga pa. Pabor ka na baguhin yung batas. Pero yung banat mo, pang-investigador na yon. Alam ng kapulisan kung nagsasabi ng totoo at kung alam nila yung ginagawa nila. Alam ng kapulisan yun. Dahil, wag mo naman maliitin yung mga investigador na ating mga pulis. Kaya nga nila nasabi na alam ng mga bata yung ginagawa nila. Alam mo kung bakit? Kasi inimbestigahan nila ng mga ayos eh. Tinutukan nilang mabuti yung kaso. Kaya nalaman ng kapulisan na alam ng mga bata yung ginagawa nila. At yung kung ano ang kalalabasan ng action nila. Alam nila yun. Talaga tukmul ka talaga. Diba? Ang aking, sana kung pwede nating pakinggan. Meron ba tayo? Para sa ganun ay, naalala ko nga dyan eh. So, ibig sabihin, Sen, Anong malay ko na after 2 months may mangyayari ganito. So, kahit ito bata pa, kung ikaw may sapat na kabatiran sa isang krimen na gagawin Kung mo, totoo na nagplano sila at nalaman nila na wala silang pananagutan, maliwanag na yung discernment. Alam nila. Halata talaga. kasi pinag-uusapan nila, nag-uusap sila Sen para messenger Sabi niyo, Nagbibida-bida kasi yung isang senador na yon, 'di ba? Nagpapa-interview kasi alam mo kung bakit. Wala na sira na yung pangalan niya. Wala siyang naipasang batas, 0. 'Di ba? 0 yung bilang na batas na naipasa niya, 0. Wala. Na hot seat pa siya. The law bender. Parang sinabi mong hindi marunong yung mga investigador nating mga kapulisan. Si John B. Cremulya na nga nagsabi, sa pag-iimbestiga ng mga pulis, nalaman nila na may discernment na yung bata kasi alam niya kung ano mangyayari. Doon nga nakita na sa batas, pasok siya. Hindi siya makakasuhan. Alam ng bata. Ikaw hindi mo alam kung paano malalaman kung may discernment na ang bata? Hindi mo alam. Ini-English mo pa kami. Wala na, sira na kasi pangalan mo eh. Sa totoo lang yung sinabi mong mag-move forward sa flood control, mag-move on, ipasa na lang kay ombudsman, si ombudsman na bahala. Hindi ka na pwede mangialam kasi parang agawin mo pa yung layup. Doon pa lang wala ka na eh. Sira na ang pangalan mo. Tas ngayon sa discernment naman, hindi mo alam kung paano malalaman. Kailangan magtatawag ka pa ng ganito. Investigador lang ang kailangan sa psychiatrist. Yun lang, malalaman mo na kung ano ang takbo ng isip ng bata, kung alam na niya yung ginagawa niya. baka makasuhan tayo. Hindi, sabi niya, juvenile tayo. Hindi tayo makakasuhan kasi ito palang edad natin, ikaw 15, ako 14. Kapag ka tayo hinatulan dito, magpakabait lang tayo sa DSWD. Maliwanag yung discernment. Alam nila, May discretion pa siya eh. Pwede naman niya sabihin, hindi, wag na lang. Pero yung isa sabihin, hindi, ano tayo? So, yung discernment saka discretion, nandoon eh. Sa mga kapatid, pagka yung dalawang factors na yon, una, discernment, tas may discretion siya, alam niya yung consequence eh. Alam niya yung lawak, o yung tindi ng outcome ng kanyang gagawin o kanilang gagawin. Kabisado niya eh. Ayun nga po. So yung discretion and discernment papasok doon eh. Ayun. Doon mo ngayon papatawan. Hindi yung dahil sa... Hindi sa edad. Hindi sa edad. Tama. Pangit talaga kapag may bracket eh. Pangit yung ganung batas. Kasi hindi lahat napoprotektahan. Kita mo, etong batas ni Kiko Pangilinan, ano naprotektahan? Yung suspect, yun ang naprotektahan ng batas niya. Imbis na yung mga inosenteng bata, nakulong ba? Hindi naman. Nasa DSWD lang. Sinasabi niya na hindi pwedeng palayain. Makukulong kung sino man ang hindi magpalaya dun sa bata. Alam mo kung bakit? Below 15 yun eh. Nakalagay sa batas. Release them immediately to her parent, to her guardian. Pag wala yung guardian at parent, ibigay sa barangay. Ngayon, ang barangay ibibigay sa DSWD. Ang DSWD ibibigay sa pamilya ng bata. Yun yung nakalagay sa batas. Anong sinasabi mong bawal pakawalan? Kamote. Doesn't matter kung anong edad niyan. Lalo naman ikaw, Nelson. Si Nelson, gagamitin ko mabuting halimbawa. Kasi ito, genius ito eh. Talagang maganda yung panukalang batas na minumungkahi ni Senador Rodante Marcoleta. Kasi wala siyang age bracket, di ba? Any age ng bata, mas maganda yun. At least bata pa lang, malalaman na nila, ay, bawal pala ako gumawa ng masama, kundi makukulong ako kahit bata ako, di ba?
Kasi ngayon, totoo yung sinasabi sa kalye na di mo pwedeng galawin yan, minor de edad yan Yari tayo dyan. Yun talaga ang banggit ng mga pulis. Kasi tinanggalan mo ng kapangyarihan 'di ba? Kaya maganda tong mungkahi ni Senador Rodante Marcoleta na wag nang lagyan ng age bracket, kundi discernment na lang, yung pagkakaunawa ng bata ang magiging basihan kung makukulong ba siya o hindi, 'di ba? Mahirap 'yun kasi syempre ang bata nakakapag-isip na pero hindi pa siya ganun kabihasa, 'di ba? Mahihirapan silang yun, takasan kapag iniimbestigahan sila, 'di ba? Mahirapan sila ron. Kaya magandang magandang panukalang batas yung pagbabase ng kasalanan ng bata sa discernment. So maraming salamat nga pala sa lahat ng tumututok at patuloy na sumusuporta sa ating pagre-react at pagtatalakay nitong mga kaganapan sa ating gobyerno, especially dito sa bansa natin. Ayan, maraming salamat sa inyo at huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. Magkita-kita po tayo next video. Hanggang dito na lang. Bye-bye.